Nagtataas baba ang dibdib ko dahil sa ginawang pagtakbo papunta sa elevator. Na makasakay na ako rito at saka ko naramdaman ang pananambot ng tuhod ko, kaya napahilig ako sa dingding. Napahagat ako sa aking labi dahil sa pagtitimpe na hindi sumabog. Muntik na akong bumigay. Buti nilang nabalik ako sa wisyo agad, kung hindi, baka nawala na ngayon ang pinakaingatan ko. Ngayon alam ko na kung ba't ayaw na ayaw ni Juliet sa kasalang to. Kahit ako kung di lang dahil kailangan ko talaga ng pera. Nag-back out na ako sa trabaho kong to. Hindi ko maatiyam na maging asawa ang tulad ni Charles. Na makarating sa bahay, mabilis akong pumunta sa kwarto ko, tsaka pagod na sinubsob mukha sa unan. Nakasalubong ko pa kanina si Chloe sa ibaba. Tinatanong kung ayos ng bang pagkikita namin, pero hindi ko na siya nasagot. Dahil gustong gusto ko na talagang mahiga na lamang. Mas lalo ko pang isinubsob mukha sa unan nang marinig ang ilang katok. Kahit di ko sinabing pumasok, kusa itong bumukas. Nakarinig ako ng ilang yapak papalapit sa kama, tsaka marang umupo sa gilid ng kama ko. Naramdaman ko hinaplos niya ang buhok ko kaya't napatunghay ako para makita si Chloe marahang nakangiti. Cassandra, mahinang tawag ko. Kaya napaupo ko sa kama, katabi niya. Ayos ka lang ba? May ginawa bang masama sa'yo si Charles? Nag-aana lang tanong niya. Marahan akong tumango. Muntikan na, Chloe. Buti na lang napigilan ko siya. I am so scared. Ang sama talaga ng ugali ng lalaking iyon. Walang makakatiis sa kanya kung ganoon ang ugali niya. Nakakainis. Sumbong ko rito at saka nagpagulo ng kaunti sa aking buhok. I am so sorry, Cassandra, kung sinalik kita rito sa problema namin. Ayos lang naman kahit ngayon mag-back out ka na. Sasabihin ko na lang sa kanila ang totoong nangyari kay Juliet. Malungkot nitong usal. Umiling-iling ako at saka tiningnan siya. Chloe, utang ko ang buhay ng mama ko sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka ngayon nawala ng mama ko. Hindi ko kayang kumuha ng ganun kalaking pera sa 3 araw. Susuko na sana ako pero dumating ka. Tinulungan mo ko, kaya ako naman ngayon ang tutulong sa'yo. Ayos ba yon? Pilit kong pinapasaya ang boses ko para matigil na ang pagdadrama namin. Dapat ako dahil wala namang masamang nangyayari sa akin. Marahan siyang ngumiti at saka niyakap niya ako na mahigpit. Huwag kang mag-alala, matatapos din to, Cassandra. Sisiguraduhin ko sa iyong gagaling ka agad sa Juliet bago pa man lumala ang mga nangyayari. Tipid tong ngumiti sa akin. Oo nga pala, Chloe. Pwede ka bang bisitahin ni Mama? Namimiss ko na siya pati na rin ang kapatid ko. Tumitig lang siya sa akin ng ilan pang saglit. Bago marahang tumango, mag-ingat ka lang, Cassandra. Baka may makakita sa iyong kilala si Juliet at di mo kilala. Itago mong mukha mo, ayos lang ba yon? Tumango ako at saka yumakap sa kanya na sobrang saya. Salamat, Chloe. Mag-aayos na ako. Masiyang tugon ko at saka bumaba sa kama para pumunta sa walk-in closet. Nagsuot lang ako ng gray sweater, mini skirt, saka nagsuot ng sombrero para maitagong mukha. May nakita rin akong shade na nakasabit kaya kinuha ko rin yon. Yumakap muna ako kay Chloe. Bago, excited na lumabas sa mansion. To Layla. Papunta na ako dyan. Nagsimula na bang operasyon? Text ko sa kapatid ko. Phone ko ang gamit dahil magtataka yon kung phone ni Juliet ang gagamitin ko. Daladala ko rin yon kahit saan dahil baka may emergency text or call. From Layla. Kanina pa siya nagsimula, ate, pero hindi pa rin natatapos. Nagulat ako sa text nito. Ang tagal namang matapos kung ganon. Mabilis ako nakarating sa ospital, suot ang sombrero at shades, kaya wala nakakapansin sa akin. Nakita ko ang kapatid kong palakad-lakad sa harapan ng operating room. Worried is written all over his face. Nang makita niya ako, mabilis siyang tumakbo at saka niyakap ako. Ate, si Mama? Nag-aaral lang sambit nito. Hinaplos ko ang kanyang buhok para pakalmahin siya. Everything will be alright, Layla. Sagot ko at saka niyakap ko rin siya. Sandali, bakit pa ganyan ang suot mo? Natigilan naman ako. Wala naman. Trip ko lang. Mabilis kong tugon dito. Napahiwalay kami sa pagyayakapan ng marinig na bumukas ang pintuan ng operating room. Lumabas doon ang doktor at ilang pang mga nurse. Kayo bang kamag-anak? Tanong nito. Tumango naman kami ng sabay ni Layla. Congratulations! The operation is successful as expected. We will transfer the patient in the private room. Napangiti akong balita. Halos maiyak naman ako sa tuwa dahil sa nabalitaan. Nagyakapan kami ng kapatid ko na ngayon ay hindi na napigilan at umiyak na sa aking balikat. Maiwan ko muna kayo.
Nakangiting sambit ng doktor, tsaka umalis kasama ng mga nurse. Ate! Umiiyak pa rin sabi nito, kaya't napaiyak din ako sa saya. Thanks God, she's fine. Hindi ko alam ang gagawin ko kung may mangyayaring masama sa mama ko. Inawakan ko ang kamay ni mama na ngayon nakahiga at nagpapahinga. Nakangiti ako habang pinagmamasdan siya. Si mama ang tunay na bayani, hindi si Supergirl or si Wonder Woman. Naalala ko pa noon na siyang tagahatid sundo ko noong nasa elementarya pa lang ako. Kahit wala akong kinikilalang ama simula nung ipinanganak ako, okay lang sa akin kahit si mama, naalagaan niya kami ng maayos. Di niya kailanman pinanamdam sa akin na wala akong ama. She's the best from all of the best. Mama is just like my best friend. Lagi siyang nasa gilid ko tuwing kailangan ko ng masasandalan. She knew what I've been through, kaya hindi ko kaya kung mawawala siya sa akin. Kahit mahirap lang kami, gagawin niyang lahat ng paraan para lang ibigay ang kailangan ko. My sister, Layla. Hindi ko talaga siya kapatid dahil inaampon lang si Layla pero ni minsan, di namin pinadama na ampon lamang siya. Tinanggap ko tong tunay na kapatid ko at tinuring namin ni mama na parang tunay na pamilya. Silang dalawa ang naging inspirasyon ko sa buhay. I will never be called Cassandra without them. Nagulat ako nung humigpit ang hawak ni mama sa aking kamay. Magigising na siya. Mabilis kong pinindot ang button na kumukonekta sa nurse kung sakaling magkaroon ng progress kay mama. Mama? Tawag ni Layla kay mama. Unti-unti, minulat ito ang mata, kaya napaiyak naman kami ni Layla. Mama! Maraming salamat at bumalik ka. Tumutulo ang luha ko nang sabihin ko yon. Marahan naman siyang umiti, tsaka mas naligpitan ng pagkakahawak sa akin. Kamusta na po ang pakiramdam ninyo? May masakit po ba sa inyo? Okay lang po ba kayo? Sunod-sunod pang tanong ko rito. Inawakan ni mama ang kamay ko para patigilin ako. Marahan tong umiti. Alam ko nanghihina pa rin siya hanggang ngayon pero nakakatuwa lang na makakasama ko pa ulit ng matagal si mama. Anak, ayos lang ako. Nasaan ang kapatid mo? Nilibot pa nito ang tingin sa kwarto at walang nakita na bakas ni Layla. Pinabili ko po muna siya ng pagkain. Alam ko po nagugutom na kayo. He smiled at me. Sabay kaming napatingin ni mama nang bumukas ang pintuan. Layla smiled. When he saw mama is already awake, nilapag ko nang muna ang supot na dala sa maliit na lamesa sa gilid, tsaka patakbong hinagkan si mama, pero maingat pa rin si Layla sa pagyakap nito. Napangiti ako sa dalawa. Inihanda ko muna ang pagkain ng dalawa bago ko nagpaalam na lalabas. Saan ka pupunta, ate? Restroom lang ako, Layla. Pakibantayan si mama habang di pa ako nakakabalik. Mabilis akong natapos kaya lumabas na ako mula sa cubicle ng restroom. Inayos ko muna ang sarili sa harapan ng salamin. Nanlalaki ang mata ko na makita na hindi ko suot ang sombrero at salamin. Napaigtad ako nang biglang may lumabas mula sa isa pang cubicle. Nagulat to na makita ko. Bigla tuloy akong kinabahan. Juliet, ikaw pala yan? Napahagat ako sa aking ibabang labi nang mapagtantong kilala niya si Juliet pero hindi ko siya kilala as Cassandra. What are you doing here? Nakangiting tingin to sa akin mula sa salamin. Nag-retouch siya ng kaunti sa kanyang labi. She has a porcelain skin. Hanggang dibdib ang kulay green nitong buhok. Maganda ang pilik mata at mukha namang maamo. I gulp. May binisita lamang akong friend. Oh, friend. Ngiti ko rito. Kahit ang lakas ng kabog ng dibdib ko sa kaba, ito na ba ang katapusan ko? Oh, who is that friend that you are talking about? I might know him or her? No. Halatang nagulat to sa biglaan kong pagsigaw. I mean, sasunod na lang kasi pauwi na ako eh. Di na ako babalik pa sa room niya? Napatango naman ito at mukhang naniniwala sa akin. Bago pa man ako may masabing iba, nagpaalam na agad ako rito. Dire-diretso lang ang lakad at di na muling lumingon doon. Gosh, muntikan na. Ilang araw na rin akong nagpabalik-balik sa ospital para bisitahin ang mama ko. Nagpaalam ako ng maayos kay Chloe kaya kampante ako. Naging maingat na ako ngayon. Sa pagtatago, dali na hayaang lalabas ako ng kwarto ni mama nang hindi suot ang sombrero at salamin. Nakakakaba kaya yung pagtatagpo namin ng babae na gray ang buhok. Parang na-trauma na yata ako. Sabihin mo nga sa akin, Cassandra, anong trabaho mo? Kapag kuway tanong ni mama pati si Layla, napatunghay. Nais na rin marinig ang sasabihin ko. I think it's about time para malaman nila.
Ayoko nagtatago ako ng sekreto sa kanila. Baka mamaya mag-isip sila na masama sa akin dahil nakakuha agad ako ng malaking pera. Pampaopera kay mama? Ma, there was a girl who offered me a job. Di sana ako interesado pero nang sinabi niya na babayaran niya lahat ng hospital bill, pumayag ako. She asked me to pretend to be Juliet Maria Castro. Nagulat si mama nung sabihin ko ang pangalang yon. Castro family? Tumango ako. Ba't parang nagulat si mama nang marinig ang apelido ng pamilyang yon? Kakilala niya ba sila? Pero hindi naman siguro. Mayaman ang Castro family samantalang kami, mahirap. Kaya imposibleng kilala yon ni mama. Hindi rin po pwede ang sikreto namin ni mama. Kailangan lahat ay alam namin na nangyayari. Juliet met an accident 2 weeks ago. Papalubog na ang kumpanya nito dahil sa utang, kaya balak nilang ipakasal si Juliet sa Idleman Company para sa kumpanya nila. Hanggang ngayon, comatose pa rin si Juliet kaya't akong nagpapanggap bilang siya. Nagtataka nga ako Ma, kung bakit may pagkakahawi kami ni Juliet wala naman akong kambal? Utas ko, tsaka hinaluan ng konting biro dahil nakita kong bigla ang pagbabago na ekspresyon ni mama. Ngayon, seryoso na ito. Ma? Tawag ko rito pero nakayuko lamang ito at malalim ang iniisip. Nag-alala tuloy ako. Ma? Ma? Tawag kong muli kaya't parang natauhan na siya. Yumiti ito ng pilit saka hinaplos ang buhok ko. Mag-iingat ka palagi, my princess. Ayoko may masamang mangyari sa'yo. Kung pwede itigil mo ng ginagawa mo, itigil mo. Malambing na sabi ni mama tsaka niyakap ako. Kaya napangiti ako at yumakap na rin sa kanya. Kahit na nagtataka sa huli pa nitong sinabi. Titigil lang ako kung gising na si Juliet. Nanatili pa ako ng ilang oras para sa kwarto ni mama bago napagdesisyon nang bumalik na ng manson. Humalik ako sa magkabilang pisngi ni mama at Leila bago sinuot ang shade at sombrero. Napabuga ako ng hangin na makabalik na sa manson. Naglakad ako papalapit dito. Nakita ko silang nasardin at balak yatang doon magkapunan. Juliet! Tawag ni Chloe saka lumapit sa akin at yumakap. Pumunta ang CEO ng Idleman Company kanina. Wala ka kaya umalis din ka agad. Nagulat ako sa bulong na yon ni Chloe. Halika na, kumain na tayo. Bago pa man ako makasagot ay hinila niya na ako sa hardin. Nagkukwentuhan ng pamilya, Castro, kaya nang tumapak ako sa hardin, napatingin siya sa akin at bigla siyang tumahimik. Juliet, bakit ba palagi kang umaalis ng manson nitong nakaraang araw? Wala ka namang trabaho ngayon Basag sa katahimikan ni Dominic, tsaka uminom sa kanyang wine. Napatingin ako kay Daddy, maging siya ay curious kung bakit ako nawawala. May pinupuntahan lang akong isang kaibigan, nagpapatulong siya sa akin kung anong magandang gown ang maaari niyang piliin sa kasal niya. Rason ko pa rito kahit nagdadalawang isip sa dahilan ko. Baka mamaya may follow-up question pa, di na booking ako? Kinakabahan ako sa sobrang takot pero nilalabanan ko yon para hindi mautal at maging mas kapanipaniwala pa. Nagsitanguan naman sila saka muling nagkwentuhan. Nagbuga naman ako ng maluwag. Buti na lamang at nakaisip ako ng irarason sa kanila. Siya nga pala, Juliet. Next week ng kasal, Idleman family prepared everything. Pati sa isusuot mong gown, sila rin ang nagpili. Wala pa nga engagement party Sa bagay, this is just only for the company. It's okay po, tugon ko rito, tsaka yumuko. Juliet? Malungkot na tawag sa akin ni Daddy. I knew this is not your ideal wedding. This is going to be far from your ideal wedding. Napabuntong hininga ko. Baka kung ako pa ang totoong Juliet, malulungkot talaga ako. Pero dahil magkaiba kaming dalawa, magkaiba rin kami ng ideal wedding. Kahit simpleng kasalan, ayos na ako. Basta't ang mahalaga, naran ang dalawang pusong nagmamahalan. Pero sa sitwasyon ko ngayon, simple lang kasalan pero wala ang dalawang puso na nagmamahalan. Di wala rin. It's okay, Dad. It's not really important right now as long as Idleman Company could help us. Now that our company is facing difficulties, marahan kong tugon. Dad smiled when he heard what I said. Napatingin ako kay Chloe na nasa gilid ko nang marahan itong pasilin ng kamay ko mula sa ilalim ng lamesa. Napatigil kami sa pag-uusap nang bigla na lamang bumukas ang gate para pasukin ang magarang kotse. Kumikinang pato at pwede ka nang magsalamin sa sobrang kintab. Oh, ang apo ng Idleman Company. Gulat na usal ni Dominic. Maging ako nagulat. Bumilis bigla ang tibok ng puso ko. Di dahil sa inlove ako sa tigre na yon, kundi dahil natatakot ako.
Para nag-slow motion ang lahat nang lumabas ito ng kanyang kotse. Maging siya ay kumikislap ng tamaan ng sinag ng araw. Nakasuot siya ng salamin na bumagay sa kanyang kagapuhan. Para siyang isang anghel na buwaba sa... Siyempre, hindi dapat ako magpapapekto sa kanya. Sa loob ng kagapuhang iyon ay meron siya, ang tigre na nagtatago. Hindi ko pa rin nakalimutan ang una naming pagkikita. Ang sama na ugali. Come on, join us, iho. Kumakain ka na rito. Anyaya ni Daddy. Kay Charles, pagkatapos ng ilang batian, halos lahat kami napatahimik habang nakatingin sa seryosong si Charles. Thank you and sorry to bother you all. Lolo wants me to personally tell Juliet that we're going out tomorrow. Tugon ito sabay baling ng kanyang atensyon sa akin. Kung nakatayo lang siguro ako, ay bigla na lamang ako mapapaupo sa sahig dahil sa panginginig nito, pero buti na lamang nakaupo ako. Where are we going? Tanong ko rito. We are going to finalize our wedding preparation. Seryosong tugon nito. Tumango ako sa kanya at saka nag-iwas ng tingin. Hindi ka ba kakain, iho? Anyaya ni Dad. Marahang umiti si Charles saka yumuko ng kaunti. Hindi na po ako magtatagal. May iniwan akong trabaho sa opisina. Narinig ko pang sagot nito. May iniwan nga ba na trabaho o may naiwang babae sa opisina niya? Naramdaman kong may nakatingin sa akin. Kaya tumingala ako. Nasalubong ko ang kanyang seryosong mata. Magkasalubong na kilay at nakakunot ang noo. Nagkatitigan kami ng ilang segundo bago siya umiwas ng tingin at muling nagpaalam sa pamilya ko. Hindi na siya muling nilingon pa at dire-diretsyong pinaandar ang kanyang sasakyan. Napakaseryoso naman ng batang yun. Parang ako lang nung kabataan ko. Natatawang komento ni Daddy. Final na po bang desisyon tungkol sa pagpapakasal sa lalaking iyon? Kay Juliet, tito? You see, Charles is too Charles. I'm bothered. What if he hurt Juliet? Physically? Nag-aalalang komento ni Chloe. I am not gonna let it happen to Juliet. Chloe? Masabat naman ni Dominic na ngayon kalmadong kumakain. I think hindi ko na mapipigilan pa. Juliet, is it okay with you? Mahinang bulong ni Chloe sa akin. I can't do anything about it. I sighed. Nakapangalumbaba ako sa lamesa ng aking balcony. Habang nakatanaw sa tanawin sa labas, I am bored to death here. Napatin ako sa lamesa kung saan nakalagay ang aking phone nang bigla na lamang itong tumunog. One message received. Binuksan ko to para tingnan ko sino ba ang nagmensahe. Napatas naman ang kilay ko na makilala na number yon ni Charles. I will wait for you. My forehead wrinkled because of the confusion as soon as I read his message. Pero agad ding nanlaki ang mata ko at napatayo pa sa pagkakaupo na maalalang aalis nga pala kami ngayon ni Charles. Patakbo akong pumasok sa kwarto. Sa kakadali kong mamili ng damit, hindi na ako nakapili ng maayos. The dress I'm wearing is about 2 inches above the knee and it's perfectly fit, showing the curves of my body. I want to change my dress but I don't already have enough time. Not now that I can already hear the engine of his car. Muntik akong mahulog sa hagdan sa sobrang pagmamadali. Buti na lang nakahawak agad ako sa dingding.